Isang proyekto ang inilunsad ng pamahalaan para makatulong sa panahon ng kalamidad. Ito ang Project NOAA o Nationwide Operational Assessment of Hazards. Hindi pa man nakukumpleto ang mga features nito, tila napasabak na agad sa bagsik ng habagat. Kaugnay niya, makakapanayam natin si Dr. Mahar Lagmay, ang director ng Project NOAA, at si Director Mon Liboro ng Department of Science and Technology. Magandang umaga sa inyo, Director Liboro at Dr. Lagmay. Magandang umaga. Hi, morning. Thanks for having us. Okay, marami nagsasabi ng mga biktima, no? Lalo na itong mga taga Marikina at marami pang lugar na mas grabe pa raw ang nangyari ngayong itong baha na to kaysa sa Ondoy, no? Of course, they're speaking from a very personal perspective, no? Kayo, may hawak kayo na datos, mga scientifico kayo, no? So, anong masasabi nyo? Just as a point of comparison, kasi naging benchmark ng mga tao yung Ondoy. Ano? So, in terms of criteria and factors, gaano kalaki itong kalamidad na ito? Marahil yung pinaka-tamang batay at unang batayan talaga kung ano yung nakita nila. At nababalidate yan ng mga datos na nakalap natin after itong mga huling araw. No? At kanina pinakita na nga ninyo, no? Record na yung 1,007 millimeters in 72 hours or 3 days. No? Titignan nga namin dito yung mga datos dito. Yung Ondoy pa rin ang record holder with 455 or millimeters sa buong araw po ng September 26, 2009. Pero susunod doon... Yun nga, pero within a 24-hour period Yes, yun. Itong sinasabi niyong over 1,000 millimeters ay 72 hours. No? Yes, oo. Okay, in terms of, I guess, intensity, mas grabe yung Ondoy. But in terms of total volume, mas marami yung bumagsak na ulan dito sa habagat na ito. Tama ka doon, Howie. And of course, yung Ondoy ay dulot ng isang maliwanag na bagyo. No? Samantalang ito ay habagat nga. No? At, so nagkakaroon ng bagong pamantayan na ngayon. Ito nga, ito yung habagat. Hindi pa natin malaman kung ano nga itatawag dito. May nagsasabing heavy habagat o heavy gat para daw ma-distinguish na siya sa Ondoy. No? Pero panibagong karanasan ito. Pero mahalaga dito kasi yung epekto nga ng 3 araw na pag-ulan. No? Merong, kumbaga, nagdadagdag ng problema along the way. No? At nag-peak nga yun itong isang gabi kung saan yung isang episode na naman ng malakas na ulan ay nagdulot ng mala-flash floods na dito sa Marikina muli na kung hindi talaga naging handa mga taga Marikina that time ay kumitil lang maraming buhay. Okay, Dr. Lagmay, yun nga, since may nagsasabi, habagat lang ito kasi taon-taon may habagat, no? Pero may nagsasabi dahil nagbabago na raw yung klima, we should expect this to happen more frequently. May nagsasabi pa nga na posibleng mangyari ulit ito sa taong ito. Ano ba yung chances nun? Okay. Yung analysis niyan, kung dahil to sa climate change, siguro hindi pa muna ngayon maisasabi, no? Pero maaari nating suspetsahin na related nga ito. Pero bibigyan ko lang ng perspective yung ulan na 1,000.7 na nasukat sa isang instrumento sa Science Garden. Na Ondoy pa rin yung may record over a 24-hour period. But excuse me, sa Science Garden, saan yung lugar na yan? Just sa Maynila? Sa Quezon City. Quezon City. Sa Pag-asa. Okay, no? So posibleng sa ibang lugar, iba naman yung gauge. But so record holder siya in terms of yung intensity, pero record holder naman itong pangyayaring ito in terms of accumulated rainfall no, over the span of 3 days. Kasi tuloy-tuloy. Ano? So record ito? In terms of accumulated rainfall, which means yung total over a continuous time. Kasi 455 lang yung Ondoy. Ito, over the span of 3 days is 1,000 na lagpas. And yung Ondoy is, how long did it rain nung Ondoy? Wala pang 1 day. Wala pang 6 hours window. 6 hours sa 1 day na yun. Yung Sabado pa nga yun Alala ko yun. Very, very intense for 6 hours. That's right. Pero ang dulot itong mga thunderstorms na ito, itong monsoon rains na ito, no, 2 beses tumaas yung Marikina River. No? And in the run-up, nung tumataas ito, na merong 15 na alert, 16 meters prepare, tapos 17 evacuate, na-predict ng Project NOAA ito. No? Kumbaga, nakikita yung datos, kitang-kita natin kada minuto habang tumataas yung ilog, at yung mga level na yon ay nagagamit ng LGU para ma-evacuate yung mga tao. At 2 beses nangyari ito. Okay, saan naman galing yung datos nyo at kailan nyo pa na-generate itong datos na to? Obviously, nung panahon ng Ondoy, wala pa ito. Lahat po ng mga impormasyon na ginagamit sa Project NOAA ay karamihan nanggagaling sa Pag-asa. No? Okay. Ito yung mga Doppler data, yung mga sensors na... So what are you doing differently now? Kung galing naman sa Pag-asa yan, Pag-asa medyo matagal na ng ahensya yan. So what is actually new now?
Well, Project NOAA kasi, komprehensibong pagharap ito doon sa problema ng pagbaha, na kung saan in 2 years makagagawa tayo ng integrated flood early warning system. Tulad ng binanggit nga kanina sa intro, pang-una pa lamang dito sa Marikina River. At madadagdagan pa yan doon sa 17 iba pa ng mga ilog sa buong Pilipinas. Maraming component ito kasi kailangan mo malaman o mapredict yung pagdating ng ulan, gaano karami ang ulan, at saan ito babagsak. Yun yung mga critical na mga variables na kailangan mo makita. Ngayon, kailangan mo rin magawan ito ng sinasabi nila mga flood models. Ito bang karaming ulan na ito, pag nahulog sa lugar na ito at dumaloy sa ilog, kaya ba ito ng ilog o ito'y aapaw o ito ay dadaluyong doon sa downstream? Kailangan din ng pag-aralan yan. Yung pag pinagsama-sama natin lahat itong mga factors na ito ngayon makakapagawa ng mga forecast at ng mga predictive models, na siya namang inaasahan namin magbibigay hudyat. Yan yung nangyari nitong nakaraang, lalong-lalo na itong madaling araw ng Miyerkules, kung saan yung tulog lahat ng mga tao. Tulog lahat sa, well, masasabi natin medyo kampante na dahil bagamat una nga may episode na nung pagtaas tapos bumababa na yung level ng ilog. Ang hindi namamalayan ng lahat ng mga oras na yung kasi bumubuhos ng malakas ng ulan dun sa may watershed, sa bundok, namomonitor namin yan with yung mga instruments na nandoon. And with the flood modeling na available na sa Project NOAA, na i-compute ng mga scientists natin kung gaano ang itatakbo nito at anong oras at gaano kataas ito ang aabutin nito. And even yung speed, yung discharge nung tubig. So, nung maliwanag na yung trend. Na-validate ba ng mga nangyari? Kasi siyempre may konting forecasting yan, Correct, So na-validate ba yung... ang validation po ay talagang tumaas yung tubig hanggang sa base ng bridge dito sa Marcos Highway. Pati yung numerical data. Nag-jive siya. Pati anong oras magpipeak. Kaya nung lumabas kami ni Dr. Mahar nung mga bandang 2:00 ng madaling araw na at pumunta na sa mga estasyon sa estasyon ng radyo, pero bago noon ay nagmobilize ng LGU, nasabihan na sila, NDRMC rin, tumakbo na sila Yusek Ramos doon. Nasabi natin na ito po ang tubig dito ay ganitong kabilis, tataas ito ng ganitong kataas, ilang oras ang lead time ng mga tao natin dito. And of course, I think the most important doon, Howie, yung emphatic messaging namin na sinabi na namin, lumikas na kayo habang may panahon pa. Ito po ang mangyayari at nangyari ngayon. Okay, pag-usapan natin po yan. I think marami na salba. Kasi it's one thing to have accurate data, pero it's another thing, how do you act on it and how do you communicate it? Kasi nung Wednesday, sa totoo lang, kaming nasa news media, ibinilita namin na lifted na yung rainfall warning, so nawala na yung mga kulay. So, ang naging resulta na para sa marami na hindi naman ina-analyze yung mga data ninyo na nagkaroon ng konting complacency, marami nang pumasok, and then of course, sa hapon, shortly after lunchtime, bumuhos ulit, biglang nagbago na yung mga kulay, tapos nagkaroon ng green, tapos nagkaroon ng red. Binabalita namin to, tapos sabi ng mga iba, luma na yung balita nyo kasi pinalitan na pala ng Pag-asa bigla yung kulay. So, parang pabago-bago yung kulay. So, from our point of view, parang hindi ganun ka-useful yung sistema. Howie, dapat maintindihan natin na iba't ibang klaseng weather disturbances. Meron mga tropical storms, 4 days, nakikita na natin yung parating. Meron mga monsoon rains, meron mga ITCC, at meron mga thunderstorms. Na yung lead time natin sa thunderstorms, biglang sumusulpot yan. Na hours lang ang lead time natin. In fact, many of the thunderstorms na nakikita natin na dumadating dito sa Metro Manila, nakikita natin nagsisimula galing Bataan. So our lead time really was only a couple of hours. So, maintindihan dapat natin at ng taong bayan na yung pag-predict nito is halos near real time. Near real time. Biglang sumusulpot yung mga ulap, mga thunderstorms, na alam naman ng lahat ng mga meteorologists yan, na ang hirap-hirap i-predict ng thunderstorms. At nakikita natin to dahil meron tayong mga instrumento. So, hindi pa pwede yung sasabihin din natin na pabago-bago, kasi talaga naman yung thunderstorm biglang sumusulpot. Kasi it reflected the weather, It was the weather. They were thunderstorms and they were really very difficult but nonetheless, the Project NOAA and the Pag-asa instruments were able to detect them and see them and na-forecast even if it was near real time and it was converted into a disaster forecast.
Iba yung weather forecast, iba yung disaster forecast, and disaster crisis management. Okay, medyo nakababa tong ating itong data sa ating screen ngayon, ano? So, para maintindihan na ng mga manonood kung bakit nandyan yan, ano ba yung pinapakita natin ngayon? Ito po yung water level sa Santo Niño Station along Marikina River. Malapit po ito sa Provident Village. No? So makikita po natin yung This level. is all on the internet? Yeah, Madaling that's all online. It's available to the public. Anybody can view it sa LGUs and they can use it. No? Yung kahapon po, ito po yung level. Nasa 19.77 pero earlier that day, mas mataas pa po ito. Umabot po ito ng 20.45 or 20.42, no? 43. Mataas po yun talagang Yung lubog critical kasi yata 18 lang, ano? ang critical po is 18. So it's been beyond critical for days now. 15 is the level ng Marikina City Council to be on alert. 16 is to prepare to leave, and then 17 is evacuate. At So, ngayon lang po lumaba, ngayon po as of 9 o'clock, Halos real time ito. Yes. every 10 minutes po yan. Okay. 10, 15. So what is it now? 15. Okay. 14.9. So it's below So the... nasa safe level na siya. yes. At tuloy-tuloy yung pagbaba. It seems from the graph Okay, so na in effect, pababa yung po. mga flooded riverside communities ay umuurong na talaga yung tubig. Pero tumaas yung level ng Laguna Lake. Okay, just as a final item lang sa ating diskusyon, balikan lang natin yung warning system. No? So okay, nag-improve na tong data gathering and display on the web. And No? yes, on display. So I guess it's a matter of moving forward in the next, kung uulit nga itong kasing ulan na walang bagyo pero sobra talaga yung ulan, what do you think can be improved in terms of the early warning system? So may mga napansin kami, like for example, yung ginamit lang na green na kulay to indicate a certain level of danger. Marami na confused po yun dahil siyempre sa atin, green signifies go, safe, no? It's a Correct. green light, approve, etc. No? Tapos ngayon, it's orange. I guess somebody saw the light and realized nakaka-confuse yun. But are there other things that should be Magandang improved tanong yan, moving Howie. forward? No? Siguro para rin sa publiko. Ang Pag-asa naman po ay miyembro po ng World Meteorological Organization. No? So yung pamantayan po ng ating ginagamit, even yung science behind it po, international standards po yan. That's why we use metric po yan, mahirap man. But yun po, there's no escaping po yung mga ganyan. But then again, we have to translate that. No? Yung color coding na sinasabi po natin, may mga bansa po na ganyan ang ginagamit din. Ang Australia at Hong Kong po, halimbawa po, yung kanilang pong rainfall color scheme. Tama po yan. So ito na meron yung kasalukuyang yung sinasabi sistema. mo kasi na yung Australia and Hong Kong, may ibang bansa rin na may green din sila to describe intense rain. No? So hindi lang naman hinalaw ng Pag-asa yan. But definitely, syempre, nung nakita natin na ganyan, yung comments at yan naman ay tinitingnan din namin, pinakikinggan, ay pinalitan namin na siguro mas appropriate na nga yung orange. Sinasabi ko lang, may pinagkunan yan. No? Doon sa tanong mo, ano pa yung pwede natin may improve? Siguro, nais ko lang masabi sa lahat. Of course, communication-wise, early warning, saan ba nakukuha ng mga tao yan? No? Ang pinaka-outlet naman talaga namin dyan is malaki yung mass media. Diba? Yun yung direktamente. Nalaman nga nila na ito na yung ang general public is through mass media. No? So, Correct. we have to yun yung last line, di ba? People are sabi, wala naman kami Twitter, no? But we were really hoping na in the past months, no, yung Twitter account namin has been the source of scoops, breaking news ng media. No, when it comes All to... of media naman All of uses media. Twitter. All of media. So, And we two use it levels. to Two communicate levels. broadcast, yes. Diba? Two levels. Yung kung paano natin maihahatid sa tulong ng media sa publiko yan, maganda tayo mag-usap yan. Kung paano namin maihahatid sa inyo, kung meron kayong tingin ninyo mas maganda pang paraan, sabihin nyo rin sa amin. Kasi we are opening all platforms and avenues kung paano namin mapapahatid sa inyo pagkat alam namin, kayo yung may pinakamalawak na mararating sa mga kababayan po natin. So, yun sana gusto naming may stress dito. No? So, yung mga levels of yung flow natin na gano'n, doon tingnan natin in terms of communication, saan natin ma-improve. Magreklamo ka sa akin, Howie, kung wala ka nakuhang Twitter o wala ka nakuhang email or SMS na hindi mo alam kung ano nangyayari. No? Okay, hindi naman kami magre-reklamo siguro. Magsasuggest kami Yeah, kasi no. marami din kaming gustong isuggest. Alright. Yeah. Okay, maraming salamat Dr. Mahar Lagmay ng Project NOAA, Director Mon Liboro
ng DOST. Thank you. Thank you. Thank you very much.